Noong 2011, inalis ng Glacier National Park ang mga karatula tungkol sa pagkatunaw ng mga glacier pagsapit ng 2020 at inisip ng lahat na wala ng panganib. Hindi pa tapos dahil hindi talaga ang mga glacier ang tunay na krisis. Ito ang dinakikitang utang sa tubig sa ilalim ng kanlurang Estados Unidos, isang mabagal na pagguho na maaring pumilay sa kanlurang grid ng kuryente, nagpapababa ng reservoir at nagbabantang magdulot ng kakulangan ng tubig sa milyon-milyong tao sa susunod na dekada. Isang krisis itong di gaanong napapansin. Nagsaliksik kami gamit ang tala ng parke, internal na ulat at pananaliksik sa likod ng mga karatulang Gone by 2020 ng Glacier National Park. Nang alisin ang mga karatula, pinalabas ng balita na bumabalik na raw ang mga glacier pero hindi ito totoo. Bigo ang orihinal na modelo noong 2003 at ang pagwawasto ay nagbunyag ng mas malaking panganib sa bawat bayan sa ibaba ng Agos. Noong 2010 bumalik ang mga siyentipiko para suriin ang datos at ang natuklasan nila ay nagbago ng buong kwento. Mas mabilis nawawalan ng katatagan ang yelo kaysa inaasahan ng lahat. Ang Sperry Glacier ay nasa mataas na bahagi ng Glacier National Park at isa sa pinakabinabantayang yelo sa magkakarugtong na 48 estado ng US. Mula 2013, sinusubaybayan ito ng US Geology Survey taon-taon sa pamamagitan ng kanilang benchmark glacier program at lahat ng sukat ay tumuturo sa iisang direksyon, nababawasan ang masa ng glacier. Hindi na napapalitan ng nyebe ang natutunaw tuwing tag-init kaya numinipis ang yelo ngayon. Ang Sperry ngayon ang nagsisilbing palatandaan para sa lahat ng iba pang bahagi ng parke at nakababahala ang ipinapakita ng mga numero. Noong 1850, may humigit kumulang 150 glacier sa rehiyong Kalaunan ay naging Glacier National Park. Pagbukas ng park noong 1910, karamihan ay masigla pa. Pagsapit ng 2015, 26 na lang ang sapatang laki para maituring na glacier. Ramdam na ng mga ilog na pinapakain ng mga glacier na iyon ng epekto. Mas mainit at mas mababa na ang agos ng tubig. Umabot sila sa pinakamataas na antas ng agos ng ilang linggo nang mas maaga kaysa dati. Sa St. Mary ng parke, ang bull trout, mga isdang nabubuhay lang sa halos nagyayelong tubig, ay nakalista na ngayon bilang nanganganib na species. Hindi lang sa loob ng parke ang pinsala. Napapansin ng mga magsasaka sa ibaba ang pababang antas ng tubig na dumarating sa maling panahon bawat taon. Ipinapaliwanag ng record ng temperatura kung bakit ito nangyayari. Mula noong 1900, uminit ang Glacier National Park nang humigit kumulang 1.3 degrees Celsius o 2.4 degrees Fahrenheit na halos 80% na mas mabilis kaysa sa pandaigdigang average. Ang snowpack ay natutunaw na ngayon nang hindi bababa sa 2 linggo nang mas maaga kaysa nung ginawa ang mga orihinal na glacier model. Nag-iiba na ang hugis ng mga bundok. Ang hangganan ng pagtubo ng mga puno ay pataas na ng pataas. Umaabot na sa mga alpine meadow na dati masyadong malamig para tubuan ng mga ito. Umiinit na rin maging ang malililim na mga lambak na dating nagpoprotekta sa pinakamalalaking ice field ng park. Ang mga bulsa ng malamig na hangin ang nagbigay pa ng kaunting panahon sa glacier pero may hangganan ang proteksyong iyon at nawawala na ang hangganang iyon. Hindi tinatalakay ng parke ang issue, may dahilan sila. Umabot ng halos 3 milyon ang bisita kada taon. Makikita pa rin sa mga brochure ang mga glacier at niyebeng bundok. Ipinapakita pa rin ng mga ranger ang Grinnell Glacier mula sa parehong trail na nilakaran ng mga tao 50 taon na ang nakalipas. Ngayon, mas malapit na ang mga tanawan sa dating kinaroroonan ng yelo at mas hindi na optimistiko ang mga siyentipikong nag-aaral sa parke. Si Dan Fagre, ang mananaliksik mula sa USGS na nangguna sa orihinal na pagmomodelo para sa parke, ay ginugol ang maraming taon sa pagbibigay babala na iisa lang ang direksyong tinatahak ng kalakarang ito. Inilarawan niya ang natitirang mga glacier sa parke bilang maliliit na tipak ng yelo na lang sa tanawin. Dahil ang tunay na pinangangambahan ay hindi naman talaga kung sumablay lang ng ilang taon ang dating prediksyon. Ang mahalaga ay kung anong mangyayari kapag tuluyang huminto sa paggana ang huling reserba ng yelo sa Rockies. Ang glacier ay hindi lang basta nagyelong tubig sa bundok, parang makina ito. Kinukuha nito ang nyebe sa taglamig, hinahawakan hanggang tagsibol at dahan-dahang nilalabas ang tubig sa pinakamainit at pinakatuyot na mga buwan. Mahalagang mahalaga ang timing na ito. Humihinto ang sistema kapag sobrang nipis ng yelo. Patuloy pa rin ang pag-ulan ng nyebe at natutunaw ito pero ngayon mas maaga na itong natutunaw tuwing Mayo imbes na Agosto at sabay-sabay na rumaragasa pababa ang tubig. Mukhang pareho ang dami ng tubig pero nagulo na ang tamang oras. Sa kanlurang Amerika, mahalaga ang timing. Marami sa maliliit na yelo sa parke, bagamat nakikita pa sa satellite photo, hindi na umaasta bilang glacier. Ayon sa USGS, hindi na sila gumagalaw.
Kahit magmukhang pareho, nag-iba na ang kilos nila. Lumalabas ang unang bitak kung saan mahina ang sistema ng tubig. At isang kilalang halimbawa nito ay nangyari sa labas lang ng Bob, Montana. At walang gustong pag-usapan ito dahil inilantad nito kung gaano talaga kahina ang buong sistema. Noong Hunyo 17, 2024 sumabog ang St. Mary Canal Siphon. Ang unang pagkabutas ay nangyari ng 8:45 ng umaga. Pagsapit ng hapon, parehong siphon barrel ay tuluyang nasira. Ang pagguho ay umabot ng 30 hanggang 50 talampakan ang lalim. Ang kanal ay bumigay na may dalang 600 cubic feet kada segundo. Alam na ng Bureau of Reclamation na may bitak ang isang barrel. Binabantayan nila ito at umaasang tatagal pa ngayong season pero hindi nangyari. Ang pagpapalit ng mga siphon ay aabot sa 70 milyong dolyar. Inaprobahan ng Kongreso ang Emergency Stopgap Package at nagdagdag ang Montana ng 26 na milyon pa. Noong huling bahagi ng Hunyo, 2025 mas maaga, sa schedule dumaloy ang tubig. Tingnan mo kung ano ang umaasa sa iisang tubong yan. Ang sistema ng St. Mary ay nagdadala ng halos 70% ng daloy ng Milk River sa karaniwang taon at umaabot sa 100% tuwing tagtuyot. Nagbibigay din ito ng inuming tubig sa 18,000 na taga Montana at nagdidilig ng mahigit 140,000 acre ng sakahan. Parang dinidiligan mo ang 100 at 6,000 football field. Umaasa rito ang Blackfeet Nation. Umasa rin dito ang Fort Belknap at 8 hiwalay na distrito ng irigasyon sa riyon. Kaya nang pumalya ang sipon, hindi lang ito bahagyang abala. Isang buong sistema ang tumigil sa operasyon. Habang panahon ng pagtatanim, tumigil ang daloy ng tubig sa network na naging pundasyon ng lahat sa ibaba ng Agos. Patuloy ang muling pagtatayo ng diversion dam at aabot ang konstruksyon hanggang 2028. Sa ibaba ng Agos, ang Holsculi Siphon ay nakatakda ng palitan matapos itong ituring ng mga inhinyero bilang susunod na posibleng masira. Maaring inayos nila ang mga tubo pero hindi ang problema. Napalitan lang ang mga luma at marupok na bahagi ng kadena na ganoon pa rin ang presyon. Hindi nito nasosolusyonan ang nababawasan na supply ng tubig dahil ang problema ay hindi sa infrastruktura sa ibaba ng Agos kundi sa supply mula sa itaas. Ang pinagkukunan ng sistema ang siyang pinagbabatayan ng lahat ng iba pa. Ang pinagmumulan ay nasa loob ng pambansang parke na kinikilala pa rin ng publiko bilang pasyalan, hindi bilang nabibigo ng pinagkukunan ng tubig. Mananatili pa rin ang yelo sa ilang anyo sa mga dekada. Bakit kaya nag-uunahan ang mga katutubong bansa at mga distritong pangsakahan para sa emerhensyang pondo? Bakit inaayos pa rin ang mga tubong itinayo noong panahon ni Woodrow Wilson? Akala mo problema lang ito ng Montana, pero hindi. Sa loob ng parke ay may tuktok na tinatawag na triple divide. Ihulog mo roon ang isang snowflake. Depende kung saan sa bato bumagsak, maaaring mapunta ang snowflake sa 3 magkaibang karagatan. Ang tubig na papuntang kanluran ay dumadaan sa Flathead patungong Pacific Ocean, habang ang papuntang silangan ay dadaloy sa Missouri River, Mississippi at Golpo ng Mexico. Kung pupunta ka sa Hilaga, dadalhin ng St. Mary River ang tubig papuntang Canada at diretso hanggang Artico, isang tuktok, 3 karagatan. Ibig sabihin, ang yelo dito sa part ay hindi lang para sa Montana. Pinagkukunan ito ng Pacific Northwest Grid, taniman ng trigo sa high plains at mga ilog na tumatawid sa internasyonal na hangganan. Pinagsamang ekonomiya, itong nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang Flathead ang pinakamahalaga sa kuryente at may 3 sanga na nagpapakain dito. Ang North Fork ay nasa kanlurang gilid ng Glacier National Park, habang ang Middle Fork ay sa timog na hangganan. Pareho nilang kinukuha ang natutunaw na tubig sa ice field ng parke bago magsanib sa ibaba bilang pangunahing daloy ng Flathead River. Ang South Fork ay mula sa Bob Marshall Wilderness sa timog ng park at dinadagdagan ng tubig mula sa snowpack system. Lahat ay nagsasanib sa Hungry Horse Reservoir na 15 milya lang mula sa kandurang pasukan ng parke. Mula roon, nagiging kuryente ang tubig. Ang Hungry Horse Dam ay nagpapakain sa isang grid na kinabibilangan ng 31 federal na hydro facility sa buong Pacific Northwest. Pinakamataas sa sistemang yon ang Grand Coulee Dam, gulugod ng produksyon sa rehiyon, pero hindi tuloy-tuloy ang operasyon ng Hungry Horse. Umaandar lang ito ayon sa mga schedule para sa oras ng pinakamataas na demand. Pinapapataas ang operasyon tuwing tumataas ang demand sa pinakamainit na mga buwan ng taon sa huling bahagi ng Hulyo, Agosto at unang bahagi ng Setyembre. Noong mga linggo na yon, ang tubig mula sa natutunaw na yelo ng glacier ang nagbibigay ng katatagan sa operasyon. Pero ngayon, nagbago na ang takdang oras. Iba ang silangang bahagi, ngunit mahalaga rin dahil dito nagmumula ang tubig para sa mga bukirin ng trigo, cebada at sugar beet sa hilagang bahagi ng Great Plains.
Ang ilan sa mga butil ay napupunta sa mga pamilihan sa Canada. Ang Boundary Waters Treaty ng 1,900 at siyam pa rin ang namamahala sa paghahati ng tubig ng St. Mary at Milk River sa dalawang bansa. Ang kasunduan ay inaakalang halos matatag ang daloy ng tubig pero hindi yon ang nangyayari. Kapag humina ang daloy mula sa tuktok, maraming estado at bansa ang naapektuhan. At may isa pang aspeto nito na halos hindi nababanggit. Ang Bonneville Power Administration, BPA, ay nagbebenta ng kuryente sa 8 estado sa kanlurang bahagi ng bansa. Kumukuha ito ng kuryente mula sa hydropower system na nakabase sa palagay na matatag at predictable ang agos ng ilog, at ang singil ay ayon sa inaasahang produksyon. Kapag kulang ang produksyon, bumibili ang BPA ng kapalit na kuryente sa open market o ipinapasa mismo ang kakulangan sa mga utility. Lagi pa rin napupunta sa bayarin ng bawat bahay ang gastos. Samantala, ang reyon ay may pinakamabilis na paglago ng demand sa kuryente sa Hilagang Amerika. Malalaking data center, kabilang ang mga pasilidad na pinapatakbo ng Microsoft at Google, ay itinayo dito dahil sa isang simpleng dahilan, murang at maasahang hydropower mula sa Columbia River System. Ngayon, pinalalaki pa nila para sa mga gawain ng artificial intelligence na nangangailangan ng mas maraming kuryente. Kasabay nito, lalong nagiging hindi predictable ang sistema ng kuryente sa kanila na konektado rin sa parehong basin. Ang niebe at yelo sa itaas ang pinagmumulan ng tubig sa Columbia Network, kabilang ang tunaw na tubig na dating sumasalo sa demand tuwing huling bahagi ng tag-init. Tumataas ang pangangailangan habang tumatanda ang infrastruktura. Unti-unting nababawasan ang pinagkukunan ng tubig na nagpapatatag sa sistema. Dito, nagtatapos ang kwento ng yelo at nagsisimula ang mas mahirap ayusin na bagay. Nang pumalya ang St. Mary Sipon noong Hunyo 17, 2024 huminto ang daloy ng tubig pero hindi na suspinde ang mga karapatan sa tubig. Wala ring kontrata na kinansela. Perpekto ang takbo ng sistema sa papel kahit hindi gumagana ang ilog. Ang agwat sa legal na talaan at aktual na kalagayan ang pinakamapanganib at halos walang nag-uusap dito. Ang patakarang nagdudulot ng agwat na ito ay tinatawag na prior appropriation, unang dumating, unang may karapatan. Prioridad ang naunang pag-angkin sa paggamit ng tubig na ipinatutupad sa mga talaan ng korte at administratibong desisyon mula pa ng mga 1,900. Hanggang ngayon, legal pa rin ang bisa nila. Isipin mo ang dalawang magsasakang may rancho sa parehong bahagi ng Ilog St. Mary sa Hilagang Montana. May pamilya na nagsumite ng pag-angkin sa tubig noong 1,908 at dumating naman ang isa noong 1,962. Sa isang tuyong taon kapag bumaba ang antas ng ilog kaysa sa kailangan nilang dalawa, ang pamilya ng 1,908 ay natatanggap pa rin ang buong alokasyon nila. Ang pamilya na 1,962 ay walang natatanggap, hindi nabawasan, kundi talagang wala. Ang sistema ay para protektahan ang katiyakan ng mga naunang gumamit at gumagana ito. Ngunit may isang bagay na nakaligtaan. Hindi ito dinisenyo para sa isang ilog na patuloy na lumiit taon-taon. Ang mga karapatang ito ay isinulat noong ang daloy ng tubig tuwing tag-init ay palagian at ang pagkatunaw ng yelo mula sa glacier ay nagbibigay ng maaasahang pansamantalang dagdag. Lagi nilang inakala na magpapatuloy ang dagdag na iyon nang walang hanggan, pero hindi na ganon ang nangyayari. Hindi na nagsisilbing imbakan ng tubig ang dating yelo sa mga ilog na ito. Kapag hindi tugma ang pisikal na sistema at legal na dokumento, agad at hindi patas ang epekto at ang mga junior user ang unang napuputulan. Pinapanood ng mga senior users ang nangyayari mula sa parehong pampang. Lalong nababasag ang sistema tuwing may kakulangan. Hinahamon ng junior users ang pagbabawas sa hukuman sa karapatan sa tubig. Ipinaglalaban ng mga naunang may karapatan sa tubig ang kanilang prioridad at maaaring tumagal ang kaso ng taon. At habang ang legal na proseso ay gumagalaw sa sarili nitong bilis, patuloy namang nababawasan ang aktwal na supply sa ilalim nito. Hindi nag-iisa ang Montana sa ganitong sitwasyon. Ang Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada at California ay lahat may kanya-kanyang bersyon ng parehong patakaran. Gawa ang legal na mapa ng kanlurang Estados Unidos para ipamahagi ang yaman na inaakalang di magbabago. Matagal nang pinag-uusapan ng Grossfent at Assiniboine sa Fort Belknap ang karapatan sa tubig ng Milk River. Ang kasunduang tinatapos nila sa 2026 ay base sa karaniwang daloy mula sa panahong artipisyal na pinapataas ng pagkatunaw ng yelo ang tubig sa ilog. Unti-unting nawawala ang tubig na pinagmulan ng mga iyon. Iginawad ng Winters Doctrine ng 1,908 sa mga tribong kinikilala ng federal na pamahalaan ang mga karapatan sa tubig na nauuna sa karamihan ng mga paghahabol ng mga estado.
Sa teorya, pinakamalakas ang mga karapatan ng tribo sa kanluran. Pero sa praktika, maasahan lamang ang mga karapatang yon kung gaano rin kaasahan ng ilog na ipinangako sa kanila. At ang ilog na yon ay nagbabago ng mas mabilis kaysa sa kayang tugunan ng anumang kasunduan. Ang parehong agwat sa pagitan ng alokasyon at realidad na nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa Montana ay nagbabanta ngayon sa pinakamalaking kasunduan sa tubig na tumatawid sa hangganan sa kasaysayan ng Hilagang Amerika. Ang kasunduan sa Ilog Columbia ang namahala sa pagkontrol sa baha at koordinasyon ng hydroelectric sa US-Canada Basin sa loob ng mga dekada at malawak na itinuring na modelo ng katatagan sa magkabilang panig ng hangganan. Pagkatapos, noong 2025, biglang natigil ang mga negosasyon. Ang kasunduang pinagbabatayan ng buong sistema ay nasa alanganin na yon sa mismong panahon na ang pisikan na sistemang pinagbatayan ng isulat ito ay nagiging hindi na makilala. Mahalagang timing dahil ang kasunduan sa tubig ay hindi gumagana mag-isa. Ang Columbia Basin ay sumusuporta sa malaking bahagi ng hydropower ng US, mga pangunahing reyon ng agrikultura at mga halagang ruta ng kargamento. Samantala, karamihan ng kontrol sa itaas ng sistema ay nasa loob ng Canada. Ang kasunduan ay binuo sa pag-aakalang ang ilog mismo ay mananatiling mahuhulaan. Nagsisimula ng gumuho ang palagay na yon, pero sa labas, maayos pa rin ang sistema at malapit sa target ang mga reservoir. Patuloy pa rin nagpapakawalan ng tubig ang mga pangunahing dam. Sa malaking bahagi ng basin, nananatiling malapit sa karaniwang antas ng daloy ng ilog, ngunit mas nagiging marupok ang katatagan nito. Mukhang maayos ito, pero ito rin ang dahilan ng panganib. Patuloy ang pagdating ng tubig mula sa natutunaw na yelo. Mas mabilis matanaw ang yelo kaysa mapalitan, kaya lumalabas itong dagdag tubig sa mga ilog. Ang mismong pagkawala na magdudulot ng kakulangan sa hinaharap, siya rin pansamantalang nagkukubli sa mga kakulangang iyon. May mahigpit ding takdang panahon sa orihinal na kasunduan. Noong Setyembre ng 2024, nawala ng bisa ang 60 taong garantisadong probisyon para sa kontrol ng pagbaha. Pagkatapos nito, ginamit ang case-by-case na protocol sa pamamahala ng baha kahit hindi ito akma sa bigat ng makabagong pagbabago-bago. Isa itong balangkas na ginawa para sa ibang ilog talaga. Nagbabala si Senadora Maria Cantwell ng Washington na maaring mailagay sa panganib ang buong kasunduan sa Columbia River dahil sa lumalalang tensyon sa kalakalan. Samantala, itinuro ng Bonneville Power Administration sa State Department ang mga kahilingan para sa komento na nanatiling tahimik sa publiko ng ilang buwan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming tubig ang nakikita sa sistema ngayon. Ang mahalaga ay kung ang mga patakaran na namamahala dito ay akma pa rin sa paraan ng paggalaw nito kapag bumalik ang presyon. Tinatawag ng mga hydrologist itong peak water. Ang oras ng ilog na galing sa glacier ay nasa pinakamataas na daloy bago tuluyang bumaba. Kapag balanse ang glacier, halos pantay ang tubig na inilalabas at natatanggap mula sa nyebe. Ngunit nasisira ito kapag umiinit ang klima. Ang yelo na inabot ng daan-daang taon bago mabuo ay nagsisimulang matunaw ng mas mabilis kaysa sa napapalitan nito at sa loob ng ilang panahon, tumataas pa nga ang daloy ng ilog dahil dito. Tumaas pa ang panapanahong agos dahil sa sobrang tunaw na tubig. Mas mataas ang agos ng ilog, mas puno ang imbakan ng tubig at buong sistema ay pinapagana ng biglaang pagdami na pwedeng tumagal ng dekada. Paglampas ng sistema sa hangganan, luminit ang glacier at hindi na nito kayang suportahan ang dagdag na daloy ng tubig. Tapos na ang bonus na yugto at hindi na babalik sa dati ang susunod. Bumaba ito sa isang bagong antas, mas mababa at mas hindi tiyak kaysa sa anumang pinagbatayan ng disenyo ng infrastruktura. Noong 2026, patuloy pa rin ang pagtaas sa kanlurang US at may ilang maliliit na basin na lumampas na sa rurok. Ang mas malalaking sistema tulad ng Columbia at Missouri ay inaasahang aabot sa rurok sa pagitan ng dekada 30 at dekada 50. Ang eksaktong taon ay nakadepende sa watershed. Ang patakaran sa reservoir, kontrata sa irigasyon at schedule ng hydropower ay nakabatay pa rin sa kamakailang kasaysayan. Ang kasaysayang yan ay mukhang sagana, pero pinalobo ito ng mga dekada ng sobrang tunaw na tubig na hindi magtatagal. Itinuturi na permanent ang isang hindi normal na yugto na nauunawaan ng mga federal na ahensya. Sinabi na ng Bureau of Reclamation sa technical na wika na hindi na totoo ang dating palagay. Itinuturing ng lipas ang ideyang iyon. Walang nagbago sa mga nasa ibaba ng agos.
Nakaangkla pa rin sila sa lumang kasaysayan. Ang mga pagbabagong ito ay magbubukas muli ng dekada ng mga legal at pampulitikang kasunduan. Sa halip, gumagana ang sistema sa kontradiksyon na hindi nito kayang formal kilalanin. Gumastos ang Milk River Project ng dolyar, 70 milyon, para palitan ang mga lumang tubo na nagsusupply sa mga kontratang luma ang patakaran. Ang parehong mga distrito na may hawak ng senior rights noong 2026 ay sila pa rin ang may hawak nito sa 2040 kahit na maaaring wala na ang tubig noon. Sa kabilang watershed, may malaking hindi pagtutugma sa infrastruktura ang Flathead Irrigation Project. Naglagay ng bagong pump noong unang bahagi ng dekada 2020 na para sa pinakamataas na daloy ng tubig. Kung pambihira na lang ang pagtaas ng daloy, hindi sumasabay sa paghina ng daloy ang mga sistemang iyon at nananatili silang para sa mas malaking ilog. Ganyan din ang sitwasyon ng BPA. Nagpipirma ito ng pangmatagalang kontrata sa bentang kuryente. Ipinapalagay ng pinakabagong serye ng output ng hydropower ay magiging kaayon na nakalipas na 30 taon. Kasama sa 30 taon ang pagtaas ng daloy, pero malamang hindi na ito mauulit sa susunod na 30 taon, pati maliliit na kalahok na dadamay. Ang nagpapautang sa magsasaka sa Montana at Hilagang Idaho ay nagbabase ng pautang sa halaga ng sakahan na nakadepende sa kasalukuyang kondisyon ng daloy ng tubig. Ang halaga ng collateral para sa pautang ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na supply ng tubig. Kapag naputol ito, bumababa rin ang halaga ng collateral at loan portfolio. Hindi kinonsidera ng mga regional na bangko at federal na programa sa pagpapautang ang panganib na ito. Ano ngayon ang inaasahang pupuno sa kakulangan kapag natapos na ito? Alam ng mga ahensyang namamahala sa mga dam kung ano ang paparating. Aminado ang climate strategy ng Bureau of Reclamation na hindi na akma ang makasaysayang talaan sa mga magiging kondisyon sa inaharap. Nakagawa na ang US Army Corps of Engineers na mga projeksyong inayos ayon sa klima para sa sistema ng Ilog Columbia. Nagpagawa ang mga regional na opisina ng malawakang pag-aaral ng epekto sa buong basin para maunawaan ang epekto ng nagbabagong hydrology sa operasyon sa lugar. Ngunit wala sa kanila ang sumulat muli ng mga patakaran. Bakit? Dahil ang pagbabago ng mga ito ay nagbabanta sa pagmamayari. Ang bawat mas naunang karapatan sa tubig sa kanluran ay papel lang na may saysay kung di nagbabago ang sistemang sumusuporta rito. Sa sandaling opisyal na magbago ang batayan, ang mga papel na yon ay magiging pinagtatalunan at alam yon ng lahat sa sistema. Umuusad ang agham sa mga internal na ulat at senaryo ng klima, ngunit hindi nakakasabay ang pampublikong sistema. Mananatili ang mga desisyon sa lumang balangkas dahil iiwasan ng mga ahensya ang alitang dulot ng pagbabago nito. Nagkakaroon ng dalawang magkaibang realidad sa mga institusyon. May sariling bersyon ng ilog sa mga modelo at forecast. Isa pa ay umiiral sa mga permit at kontrata. At ang pangalawa, parinang siyang namamayani sa kung ano talaga ang naitatayo, napopundohan at naihahatid. Hindi dahil kulang ang impormasyon, kundi kung sabay-sabay kikilos, maraming kasunduan ang masisira agad. Ang Northern Montana Water Security Act ay kasalukuyang umuusad sa Kongreso. Nagtatanda na ito ng $1.5 bilyong na karagdagang pondo para sa Milk River Project. Tinututukan ng panukalang batas ang luma at sirang kanal, dam at imbakan, ngunit hindi nito tinutukoy kung ano talaga ang maihahatid ng mga muling itatayong estrukturang iyon. Hindi na magagamit ang yelo bilang panangga tuwing tag-init. May parehong problema rin ang Army Corps sa ibang bahagi ng sistema. Pinamamahanan nito ang kontrol sa pagbaha sa mga pangunahing basin ng ilog, pero alam na nagbago na ang mga patoy ng pagbaha. Wala nang aksyon dahil sa mga papeles. Tuloy pa rin ang sistema, kahit alam ng nagpapatakbo na nagbabago ang kalagayan. Kapag may hindi pagkakatugma, hindi ito sabay-sabay lumalabas sa lahat ng lugar. Una, itong lilitaw sa isang lugar. Lahat ng pagtataya ng daloy pagkatapos ng pag-apaw ay sa iisang direksyon. Bababa ang daloy sa mga basin na umaasa sa natitirang yelo ng parke. Sa pagitan ng dekada 30 at dekada 50 ng 2000, matinding bababa ang daloy ng tubig tuwing tag-init at hindi na ito babalik. Maaring pagtalunan ang taon, pero tiyak ang direksyon. Wala sa kanila ang nagsabing babalik ka ang tubig na yon. Wala ni isang malaking kontrata ang isinulat para sa permanenteng pagbaba. Sa ibaba ng Agos, ang mga dam mismo ay hindi kailanman dinisenyo para sa permanenteng pagbaba. Ang Hungry Horse Reservoir ay ginawa para sa panapanahong pagbabago, hindi sa pangmatagalang pagkawala ng daloy ng tubig. Kapag sobrang baba ng tubig, humihinto ang sistema bilang buffer at nagiging sagabal. Nawawala ng epesyensya ang mga turbina at humihinto sa paglikaan ng kuryente.
Lampas sa infrastruktura, naulit din ito sa agrikultura. Lumawak ang buong rehiyon dahil inakalang palaging mataas ang daluin ng tubig. Ginawang sakahan ang lupa, umutang ang tao, at pinalaki ang produksyon para sa unting nawawalang tubig, pero wala sa mga iyon ang agad na naangkop habang nangyayari ito. Kaya pag dumating ang pagbabago, hindi ito darating bilang pagwawasto sa buong sistema. Darating ito bilang sunod-sunod na lokal na pagkabigo, bukid kada bukid, distrito kada distrito. Ngayon, lahat sila ay naghahanap ng tubig sa ibang lugar at maaaring wala na rin ito roon. Talagang walang plan B, hindi sa sukat na kinakailangan. Ang kabuhayan ng napakaraming magsasaka, ransero, tribo at maging ang kinabukasan ng ekonomiyang AI ay nakasalalay sa Ilog Columbia. Akala nila walang hanggan ang agos nito. Hindi totoo. May takdang pagkapaso ito. Alam ng Bureau of Reclamation kung ano ito. Alam din ng BPA kung ano ito. Halos tsak na alam din ng mga kumpanyang pumirma sa mga kontrata kung ano ito. Wala ni isa sa kanila ang nagsabi nito sa publiko. Walang pinunduhang sistemang imbakan na sapat ang laki para palitan ng buffer na dating ibinibigay ng libre ng yelo. Karamihan ng panukalang batas sa Kongreso ay para sa lumang tubo, hindi sa agwat sa supply matapos ang surge sa buong basin. Walang internasyonal na kasunduan na inaangkop ang hatian habang bumababa ang aktwal na daloy kahit sa kasalukuyan nitong anyo. Walang patakaran sa loob ng reclamation o core na nantutulak ng bagong konstruksyon kahit may babala ng long-term na modelo. Lahat ng estratehiya ay nananatili sa kasalukuyang sistema. Mas epesyente ang irigasyon, kaunting dagdag imbakan, mas mahusay na pagtataya at pagtitipid sa paggamit. Nakakatulong ang mga iyon sa gilid-gilid lang, pero wala sa kanila ang kapalit ng imbakang dating ibinibigay ng lebre ng yelo. Sa ibang rehiyon, ang hilagang sistema ay kakaiba hindi lang sa presyon, kundi pati sa kulang na tugon, samantalang sa Timog Kanluran, matagal ng lantad ang krisis. Binago ng Nevada ang modelo nila ng konserbasyon dahil sa kakulangan. Mahigpit na nililimitahan ang paggamit ng tubig sa labas at tinanggal ang mga tanim at landscaping sa bawat blok. Ginawang lantad na proyekto ng mga lungsod gaya ng Las Vegas ang pagbabawas ng tubig habang tuloy ang tugon sa Arizona at California. Mga limitasyon sa paggamit ng groundwater, sa pilitang bawas, mga bukiring pinapahinga muna at patuloy na diskusyon kung sino at kailan mababawasan. Pati bagong industriya, kailangang bigyang katwiran ang pangangailangan dahil sa lumiliit na supply. Hindi tinatago ang problema, lantaran itong pinagdedebatehan. May bahagi na agrikultura sa California na pinababawasan na. Sa Arizona, lalo pang hinigpitan taon-taon ang limitasyon sa pagbubomba ng tubig sa mga suburb. Kahit ang mga bagong pagsisikap sa lithium extraction sa Timog Kanluran ay nagpapakita nito. Ang kakulangan sa tubig ang pangunahing hadlang. Pero sa mas hilagang bahagi, ibang-iba ang sitwasyon. Sa mga basin ng Glacier National Park, may presyon, ngunit natatago dahil sa tiyempo. Ang pagtaas ng daloy ng tubig ay nagpapakita na tila matatag pa rin ang mga sistema kahit humihina na ang kanilang pundasyon. Patuloy pa ring dumadaloy ang tubig sa mga tubo, patuloy pa rin tinutupad ang mga kontrata. Parang walang nagbago sa mga pangunahing kasunduan kaya walang malawakang kampanya para sa konserbasyon ng tubig sa Great Falls. Walang statewide na patakaran sa pagdidilig ng tubig sa Idaho, kundi lokal na limitasyon lang tulad ng mas maigpit na kontrol sa mga bagong koneksyon sa irigasyon sa ilang bahagi ng Flathead. Hindi malawakang public response. Makikita na sa datos ang pangangailangang kumilos agad, pero sa totoong buhay, parang normal pa rin ang lahat. Pinakamahirap para sa mga apektadong komunidad, yung pinakalantad sa panganib ay may pinakamaliit na boses. Hindi pumirma sa Columbia River Treaty ang mga magsasaka ng trigo sa Phillips County. Hindi pumayag ang mga ranchero malapit sa Haver sa mga kontrata ng Hungry Horse. Hindi rin bumoto ang mga miyembro ng tribo sa Blackfeet Reservation sa Boundary Waters Treaty. Sila ang unang magbabayad at pinakamatinding magdurusa kapag tumigil ang pagdating ng tubig sa oras. Ang mga ranchero tulad ni Joe Kip at Terry Lennis Zink ay nararanasan ng epekto ng pagkawala ng yelo. Sa maraming taon, ang snowpack at glacier ay dahan-dahang unti-unting nagpapadaloy ng tubig sa mga sapa, pinananatiling luntian ang mga pastulan at tumutulong sa mga ranchero na makayanan ang matinding init tuwing Agosto. Napansin ni Lennis Zink na ilang buwang mas maagang nagiging alikabok ang kanyang lupa kaysa dati. Kung walang malamig na tubig galing bundok sa irigasyon, hihinto ang pagtubo ng damo. Kapag nawala ang damo, magsisimula ring bumagsak ang lahat. Napansin ni Joe Kip na tutuyo ang mga tubigan ng hayop at halos naglalaho ang mga sapa, eksaktong panahong kailangan ng mga baka ng tubig. Napipilitan ang mga magsasaka ng baka sa mga desisyong halos imposibleng gawin. Pinipipili nilang maagang ibenta ang mga baka o gumastos ng libo-libo para magdala ng tubig sa lupang dati namang nagbibigay nito ng libre.
Hindi lang ito tungkol sa pag-aalaga ng baka. Para sa Blackfeet Nation, mahalaga ang pagpapanatili ng pamumuhay na namana sa maraming henerasyon, kaya ngayon ay nag-a-adjust sila sa kasalukuyan. Ipinaglalaban nila ang karapatan sa tubig, nagpapanumbalik ng mga wetland at gumagawa ng mga estrukturang gumagaya sa beaver para pabagalin ang pag-agos ng tubig at maipon ito bago tuluyang mawala. Dahil sa Blackfeet Reservation, ang pagkatunaw ng yelo mula sa mga glacier ay hindi lang basta kwento tungkol sa klima na malayo pa. Binabago na nito kung sino ang maaaring manatili sa lupa. Mahalaga ang 26 na pinanggalan ng glacier sa parke, ngunit pinagdedebatehan kung mananatili pa ang mga ito sa mga susunod na taon. Isa itong subhetibong paksa. Malinaw na lumiit ang mga glacier kapag mas mabilis silang matunaw tuwing tag-init kaysa sa dami ng nyebe tuwing taglamig. Marami dito ay nakaasa sa kalikasan, global warming at pagtaas ng greenhouse emissions. Maaring isipin mong sila lang ang pinagmumula ng tubig sa basin, pero hindi naman ganoon. Maliit ang tunaw na tubig mula sa kanila kumpara sa snowpack at groundwater at naglalabas sila ng tubig sa mga buwang wala ng ibang naglalabas ng tubig. Ang papel ng tamang timing na yan ay hindi kayang palitan ng kahit anong proyekto. Hindi mo pwedeng solusyonan ang problemang ito gamit lang ang pera. Kapag nasira ang timing, lahat na nakadepende sa tubig tuwing tag-init ay masisira rin. Hindi sabay-sabay bibigay ang mga ilog. Bibigay sila sa mga buwang pinakakailangan sila ng lahat. Hulyo at Agosto ang pinakamainit na bahagi ng taon kung kailang kailangan ng mga bukirin ng tubig at tumataas ang pangangailangan sa kuryente. Nagdudulot ito ng pressure na maghanap ng solusyon. Habang tumataas pa, may oras pang kumilos. Panahon na para muling itayo ang mga imbakan at baguhin ang mga inaasahan. Pero mabagal at magastos ang mga opsyong yon at laging naiisang tabi dahil sa mga emerhensyang mukhang mas kadyat. Pumalya ang sifon, nasira ang dam, may kaso sa alokasyon at panibagong pagkukumpuni, lahat hinaharap isa-isa. Wala sa mga yon ang konektado sa malaking pagbabagong nagaganap sa ilalim. Kaya abala pa rin ang sistema, hindi dahil handa, kundi dahil laging inaayos ang mga bagong nasisira. Iyan ang bitag. Kapag tumatagal ang mga bagay na gumagana, mas nagiging normal sila at lalong mahirap ipaliwanag kung bakit dapat baguhin ang lahat. Kapag naging malinaw na ang pagbabago sa araw-araw na buhay, wala na ang mga madaling opsyon. Nandyan pa rin ang infrastruktura, nandyan pa rin ang mga kasunduan. Ngunit wawala na ang mga kondisyong pinagbatayan sa pagbuo ng mga ito. Palaging bumabalik ang kwento sa mahalagang katotohanan. Ang yelo sa Glacier National Park ay hindi lang tanawin. Bahagi na ito ng sistema ng tubig ng kanluran mula nang sukatin ito bilang sapat na maaasahan para pagtayuan ng iba pa kahit hindi naman talaga. Inangkop ng mga federal na ahensya ang kanilang mga plano dito. Ganon din ang ginawa ng mga opisina ng tubig, mga negosyador ng tratado, nagpapautang, utility at tagapamahala ng lungsod. Ngayon, malinaw na hindi lang lumiit ang yelo. Marami sa mga itinayo sa ibaba ng Agos ay umaasa rito kahit hindi ito kinikilala. Ngayon, umaabot na sa hangganan ang sistema at wala ng reserba para sa inakalang permanente. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mang video at gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita ulit tayo sa susunod dito sa MapPack.